Isa pong mapagpalang umaga, hapon po sa ating lahat. Muli po ay naririto po tayo para pag-usapan po muli natin na may pagpatuloy ang part 2 ng ating pag-aaral. Pero bago po ako mag-umpisa, gusto ko muna pong magpasalamat unang-una sa Panginoon na ating pinaglilingkuran na siya naman pong kasama natin ngayon habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa naman po ay sa ating mentor na kung saan ay nagbigay ng platform sa atin. Walang iba kundi si Pastor Wilbert, kasama ng kanyang puting may bahay na si Ate Yasmin, na kung saan ay talagang napaka-supportive ng, na para sa advokasya ng ating mentor. Ngayon din naman po sa ating butihing pastor din po na si Pastor Archie Basarte, kasama ng kanyang asawa, at talagang punong abala pagdating sa pag-aasikaso sa ating mga isinasubmit na aral para ayusin at tignan mabuti ang pinapasok ng mensahe. Kaya po sa hapong ito ay ako po ay nagpapasalamat ng sobra sa inyo. Kayo po ay naging pagpapala po, hindi lang po sa akin kundi sa napakarami pong pastor na nakakunik po sa inyo. Bago po kung mag-umpisa na ang ating pag-aaral, gusto ko muna pong hilingin sa inyo na magkaroon po tayo ng maiksing panalangin. Samahan niyo muna po ako sa isang maiksing panalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa hapong ito na kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng sapat na kaalaman, karunungan, para may bahagi ang iyong salita, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang salita mo ang siyang dahilan kung bakit naririto kami ngayon, Panginoon o God. At naniniwala po kami na ang salita mo ang tanging solusyon para mapanatiling matatag, matibay ang pundasyon ng aming pananampalataya. Kaya Lord, maraming pong salamat, at ang dalangin ko, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman para sa patuloy na pag-aaral namin ay maintindihan po namin ang anumang salita na aming mapapakinggan, O God. Kaya maraming po salamat, pinupuli ka po namin na dakila. You are worthy be exalted, you are worthy be honored. Bless this afternoon, O God. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nanonood ngayon sa live streaming, O God, na kung saan ay makapakinig ng salita mo. Sa lahat ng papagpasalamat at akalit walatian. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, muli po ay magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating tinatalakay. Ang title po ng ating tinatalakay ay Setting the Mind That Makes You Different. Alam niyo po, sa karanasan po ng marami ngayon, na naranasan po natin, hindi lang po ng iisa, kundi na marami pong pamilya. At hindi lang ng maraming pamilya, kundi ng buong bansa, ng buong mundo, na pandemya, ay talagang, ang iba naman po talaga ay halos gumibap na. Ang iba ay halos sumuko na. Kaya kung hindi natin alam na kung paano natin isi-set ang ating kaisipan at ang pananaw natin lagi ay nakatuon lamang sa kasalukuyan na sitwasyon, at hindi natin nakikita yung darating sa inaharap, mapopokus na lamang po tayo sa kinakaharap natin ngayon. At kapag ito ang nangyari, ay ito ang magbababa na patuloy na magdidiin sa atin para tayo lubusang malugmok sa sitwasyon. Kaya naririto po tayo para pag-aralan na paano natin aayusin ang ating kaisipan para maging kakaiba tayo sa iba. Na katulad na nangyayari na ang iba ay halos alalang-alala sa kanilang kalagayan, alalang-alala sa kanilang sitwasyon, alalang-alala sa kinabukasan ng kanilang pamilya, ng kanilang kasalukuyang hinaharap. But this time, kapatid, ikaw at ako, naniniwala na ang Diyos ang siyang kasama natin sa pagkakataon ito para ayusin ang ating kaisipan. So, balikan po natin yung ating teksto na sinabi ng Hosea chapter 4 verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me,
Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Alam nyo, kapag wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon, talagang discouragement at pagkawasak ang pwedeng natin kahinatnan. At ang sabi ng Bible, because nireject natin ang knowledge, God will also reject you. So, makikita po natin na napakalaking bagay po na tayo ay magkaroon ng sapat na kaunawaan, sapat na kaalaman, para mapagtagumpayan po natin ang kinakaharap nating pandemya. Kaya, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, at pinag-usapan po natin kamakailan, na dalawang bagay po, no, na nagiging dahilan po ng ating, na kailangang ayusin po natin sa ating isipan, no? From poverty mentality into kingdom mentality. Kinakailangan ma-change yung ating mindset mula sa poverty mentality patungo sa kingdom mentality. Kasi kapag ka ang laging nating mindset, ano ba kasi ang ibig sabihin ng poverty mentality? Kapatid, ang ibig sabihin ng poverty mentality, yung tipong may kakayanan ka, pero lagi mong iniisip na wala kang magagawa. Yung tipong alam mo sa isang kalagayan na kaya mo namang harapin, pero hindi mo sinusubukan. Yung tipong akala mo, sa tingin mo, wala kang kakayanan, wala kang kaalaman. Pero pag tinignan ka ng iba, tinignan ka ng kaharap mo, yung mga taong sumasalamin ng buhay mo, alam nila may kakayanan ka, pero hindi sa isipan mo, ang tingin mo sa sarili mo, wala ka pa rin magagawa. That is poverty mentality. Kaya, kung kinakailangan mabasag ito mula sa poverty mentality into kingdom mentality, kapatid, this is a very important matter na dapat nating makita. Para lubusan na tayo ay lumaya mula sa ganitong klase ng kaisipan. And there are two types of mindset. Pinag-usapan po natin, kingdom mindset. Living in the dimension of the kingdom. Paano tayo namumuhay ayon sa dimension ng kingdom? Thinking about the kingdom. Ano ba yung klase ng kaisipan na meron tayo patungkol sa kaharian? Things about the important things in the kingdom. Ano yung pinaka-importanting bagay sa loob ng kaharian? Things about the kind of living in the kingdom. Ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa loob ng kaharian? Tulad na limbawa, inalimbawa ko po sa inyo, in-example ko po sa inyo, ako po ay nagtrabaho po sa Saudi ng 1 year and 4 months lamang po, hindi po ako nakatagal. Pero sa maliit na panahon ng paglalagay ko sa Saudi, marami po akong naobserbahan. Nagkaka-traffic lamang po sa Saudi kapag dumadaan ang hari, prinsesa, prince at saka reyna dahil sa haba ng convoy. Pero lahat ng mga nakakonect sa hari, well provided lahat. Meron po akong nakausap one time nung tayo po ay nasa Tagaytay po ata o Baguio. May nakausap po ako na dati rin po nagtrabaho sa Saudi. Kaya lang siya ay nagtrabaho mismo sa kaharian ng Saudi, sa mismong King Palace. Samantalang po ako ay nasa ordinaryong tao lamang po nagtatrabaho. Ang sabi niya, sa Saudi meron talaga yung kanilang kwarto ay may sariling rep, may kumpletong pagkain sa loob. Pwede kang kumuha at magluto anumang oras. May libreng wifi. Maraming mga benepisyo na natatanggap. Samantalang ako, ang aking kwarto, kung hindi ako pupunta ng Bacala o hindi ako pupunta ng palengke para mamili, hindi ko malalagyan yung aking personal rep ng pagkain. At kung hindi rin naman ako magpapaload, hindi rin ako makakakommunicate sa aking pamilya. Samantalang sa kanila, sa loob ng palasyo ay meron talagang kompleto. So ibig sabihin, you are fully provided or well provided ng kanilang amo na hari. Samantalang kapag ordinaryo, talagang kailangan mong pagsikapan ng lahat. No? Anong klaseng pamumuhay ang nasa loob ng kingdom? Kaya kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, kapatid,
ang tingin mo sa napakalaking problema na malataytanik na pinagdadaanan ng bansa, pinagdadaanan ng bayan, at pinagdadaanan ng pamilya at ng community, kapatid. Ang malataytanik na problema ay nakapatong lamang sa ibabaw ng napakalawak na karagatan. Kaya ang tingin mo sa problemang malataytanik, kung ikaw ay meron ganitong klase ng kaisipan, tuldok lang yan sa lawak ng solusyon. Ngayon, kapatid, kung ang mindset natin ay poverty mentality, pagdidiinan mo ngayon yung bibigat na pinagdadaanan mo, at sasabihin mo sa sarili mo na wala kang magagawa, wala kang kakayanan, at hanggang doon ka na lang, at ang mangyayari dahil hanggang doon na lang ang kaya mong gawin. So wala nang puwang sa puso mo, wala nang puwang sa isipan mo, ang katugunan na napakalawak para sa kinakaharap mong problema, kinakaharap mong hamon ng buhay. Ano pa? Things about the government there in the kingdom. Anong klase ng gobyerno na meron sa loob ng kaharian? Kapatid, tulad niya po na sinabi ko po nung nakaraan, nasaan ka man naroon, nasa loob ka man ng trabaho, kapatid, let us bring the government of God, the righteousness, yung katwiran ng Panginoon. Let us bring righteousness. Let us bring the government of God sa trabaho mo. Kapatid, huwag kang pumasok ng late, huwag ka rin umuwi ng maaga. Dalhin mo ang gobyerno ng Diyos saan ka man naroon. Maraming mga nagtatrabaho, pag walang trabaho, hanap ng trabaho. Pag may trabaho naman, pala absent. Late kang pumasok, maaga kang umuwi. Anong klaseng gobyerno ang dapat meron ka kung meron kang kingdom mindset? Yung government ng Panginoon, dadali mo wherever you are. Kung ikaw naman nasa business, kapatid, kinakailangan dali mo ang gobyerno ng Diyos sa negosyo. Maging tapat ka sa maliit na bagay. Yung konting halaga, huwag mo nang paghangarin. Makontento ka kung anong meron ka. Kung ikaw naman ay nasa entertainment, gawin mo yung bahagi mo para sa entertainment. At lagi mong dapat i-priority kung ano yung dapat i-priority. Kung ikaw naman nasa pamilya, gawin mo magpakamagulang ka sa mga anak mo. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw naman ay anak, magpaka-anak ka bilang anak sa inyong tahanan, sa mga magulang mo. Let us bring the government of God wherever you are. Ano man ang kalalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, kung meron kang kingdom mindset, you will bring the government of God. Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung sitwasyon. Kung may pandemic man, o may pinagdadahanan ka mang hamon ng buhay, pero oras na dinala mo ang gobyerno ng Diyos, ako'y naniniwala, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, hindi kanya pababayaan, lalong hindi kanya gugutumin, lalong hindi kanya ipapahamak. Kaya kapatid, sa oras ito, sa hapong ito, malaking bagay po na meron po tayong tinatawag na kingdom mindset. Pangalawa po, worldly mindset. Ito yung klase ng kaisipan na makamundo. Nananatili sa kultura ng mundo, hindi na umalis sa kultura ng mundo. Living in the culture of the world. Na kung saan, kung paano yung kanilang kultura na nakagisnan mula na sila ay ipinanganak hanggang sa sila ay nagkaisip, nagisnan na nila ang kanilang paligid, ang kanilang mga magulang ay palamura, ang kanilang mga magulang ay sinungaling, yung kanilang mga magulang ay chismosa, ang kanilang mga magulang ay walang direction na sinusundan. Ginagaya, sinusundan din. Kaya sila man din, ganun din ang kakahihinatnan. Puro layaw, puro luho. So ano nangyayari? Dahil yun ang dala-dala mo, yun ang nakikita mo, yun ang nagiging buhay mo. Kapatid, this is the kind of mindset na hindi magdadala sa'yo ng tagumpay. This is the kind of mindset na magpapahamak sa'yo. Thinking about pleasure, masyadong nakatanim sa kanilang mga utak, kanilang isipan, yung sarap ng mundo.
Alam niyo po, sa panahon po ngayon ay excuse me po, napakarami pong mga tao ngayon ang masyadong tutok sa social media. At ako po, aminado rin po na minsan talaga, yan po ang nagiging libangan ko rin minsan. Kaya lang ang pinapanood ko po ay kung ano yung presenting nangyayari po ngayon. Tulad ngayon, eleksyon. Marami pong mga tao ngayon sa panahon ng kampanyahan, nalalapit na eleksyon, sinasamantala ang pagkakataon. Bakit po sinasabi sinasamantala? Dahil sa panahon ng eleksyon, napakadaling lumapit sa mga politician. Napakadaling lumapit sa mga tumatakbo, kung ano man ang kanilang naisin. Kaya, kahit walang proyekto, kahit walang gagawin, nagkahanap ng paraan para magkaroon ng magkagawin para may mailatag sa tumatakbong politician. O nga naman, dahil tumatakbo, siyempre gagawa ng paraan para i-provide yung kailangan. Ito pa ang masaklap. 3 days o 2 days before election o 1 night before election, nagkakaroon ng tinatawag na kapangan. Pera-pera ang laban. Monetary consideration. Ngayon, dahil nasa utak mo ang sarap, saya na nangyayari sa panahon ng eleksyon, gusto mong magkapera. Ngayon, pag may lumapit sa iyo at binulong, baka pwede naman. Ito pera. Kapatid, kung magkano man ang ibigay sa iyo, malaki man o maliit ang ibigay sa iyo, basta galing sa isang taong binabayaran ang moral mo, kapatid, kapalit nito ang mahabang panahon na ikaw ay magsasakripisyo. Hindi lang ikaw, kapatid. Hindi lang ikaw. Kasama na dito ang pamilya mo. At hindi lang ang pamilya mo, kasama na rin dito ang buong community at bayan. Sa isang maling desisyon, dahil sa kagustuhan mong, sa sarili mong interest, kapatid, marami kang ipapahamak. Dahil gusto mo lang ma-enjoy yung pleasure ng katawan mo. Pleasure na mayroong gusto mong ma-enjoy. Nakakalungkot. Marami mga tao silaw pagdating sa pera. Lalo sa panahon ng eleksyon. Na ibibenta niya ang kanilang sariling moral. Kapatid, yan na lang ang puhunan natin. Sa tuwing eleksyon, dito lang natin na ipapraktis ang ating karapatan. Ito na lang ang puhunan natin. Huwag mo nang ibenta. Huwag mo nang hayaang bumaba ang iyong moral nang dahil lamang sa kaisipang sumaya ka, kapalit ng kapahamakan ng marami. Ano pa? Enjoying the simple living, namumuhay sa pandaraya. Alam niyo, meron pong akong narinig mula sa mundo nung ako po ay nasa mundo pa. Ang sabi nila, dalawang klase lang daw ang tao. Isang nadadaya at isang mandaraya. Kapatid, alin man dun sa dalawa, ayaw ko. Ayaw kong mandaya, lalong ayaw kong madaya. At ito ang prinsipyo na nilalakaran ng mundo ngayon. Ito yung klase ng buhay na nilalakaran ng mundo ngayon. Kung hindi ka mandaya, ikaw ang nadadaya. Sa panahon ngayon, kapatid, hindi mo nalalaman, unintentionally, hindi natin nakikita na dinadaya na tayo ng mundo. Dinadaya na tayo ng sitwasyon. Dinadaya na tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kapatid, marami nang nangyayari na dapat na ikaw at ako ay meron ng magandang kinakaharap, ng magandang bukas, pero
Nawawala ang lahat ng opportunity na yun. Dahil bakit? Dahil masyado tayong tutok sa kultura ng mundo ito. Hindi na tayo maalis sa kultura ng mundo. Samantalang alam naman natin na yung pandarayan ng kaaway para ipahamak tayo, nananatili tayo doon sa kalaksan ng kapamakan na yun na hindi naman natin alam na kung paano tayo lalabas. Samantalang binigyan na tayo ng kaalaman ng Diyos para lumabas sa bagay na yan. At ano ang pwede mangyari? Ano pwede mangyari? Wala, i-enjoy mo na lang. I-enjoy mo na lang yung sarap ng ginagawa ng demonyo sa iyo. Aalokin ka ng kung ano-ano. Sa oras ng pagsamba, ipapakita sa iyo ng demonyo yung maraming bagay. Mamimili ka ngayon, ano priority mo? Pagsamba? O lahayaw? Pag-araw, kami pong mga negosyante, lalo't mga nagtitinda sa palengke. Malaking bagay po ang araw ng linggo. Kasi po, ang araw ng linggo po, diyan po talaga maraming benta. Malakas po ang kitaan ng araw ng linggo. Kaya lang, mula po nang kami po ay lumakad sa ganitong klase ng dimension, kapatid, di bali na lang. Kasi bakit? Kahit anong laki ng kinikita, napupunta lang din sa butas na bulsa. Ngayon po, aanin po natin, tulad po ng ginawa po ng Panginoon sa aklat ng Exodus. Yung mga tao, pag-araw ng Sabado, tambak. Tinatambakan nila yung lahat ng kailangan nila para kinabukasan sa araw ng pagsamba, hindi na sila magtatrabaho. Sa gabi ng araw ng kanilang pagkuha ng kanilang pagkain, dinadamihan na nila para pagdating ng kinabukasan, wala na silang gagawin kundi sambahin ng Diyos. At ito po ang prinsipyo na aking nilalakaran po ngayon. At ako po'y naniniwala, kayang i-provide ng Diyos ng doble sa araw ng Sabado ang kikitain sa araw ng Linggo. Alam niyo po, noong mga panahon na nagbaba ang lockdown, wala pong ibang mapagkukuhanan ng pangangailangan ang pamilya namin kundi sa negosyo ito. At because of lockdown, talagang sinamantala namin yung pagkakataon na makapaghanap buhay. Kaya kahit araw ng linggo, bukas kami. Hanggang sa maging MECQ, ganun pa rin. Pero pag nag-GCQ, talagang as in sinasara po namin ang tindahan. Nagbubukas lamang po kami kapag talagang kailangan. Kasi bakit? Mas priority ang maglingkod sa Diyos. Ano pa? Preparing the future here on earth only. Nakalimutan natin na mayroon tayong dapat ipaghandaan pa. Hindi lang ang kinabukasan. Hindi masamang ihanda mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Hindi masamang ihanda mo ang kinabukasan ng iyong mga anak. Ang nagpapasama ay yung napapriority mo na siya kumpara sa espiritual na pangangailangan na dapat paghandaan. Living in a simple culture. Masyado na natin in-enjoy yung kasalanan, yung kultura ng kasalanan. Nagkakamali, wala nang conviction sa puso. Hindi ka na makaramdam ng konsensya. Bakit? In-enjoy mo na. Naalala ko ang sabi ng ating mentor, huwag mong hintayin na dumating ang araw na kahit may napapakinggan ka pero para ka pa rin bingi na wala ka nang naririnig. Nakakalungkot po pagka ganun po ang mangyari. Ang mundong ito, punong-puno ng lahat ng klase ng kasamaan. Kaya kung hindi po natin aayusin ang ating mindset, mananatili tayo sa kasalanan. Kaya kung bakit marami nang dumating na opportunity hindi nakakalagpas. At ito pang masaklap. Sa isang simpleng problema, hindi mo na masolusyonan. Bakit? Kasi
dinadaganan ka ng kultura ng mundo ito. Nagiging talunan tayo. Always practicing negative thoughts. Lagi natin sinasabi, wala tayong magagawa. Wala tayong kakayanan. Wala tayong ito na lang ako. Kaya hanggang dito na lang ako. Naalala ko tuloy ang aking magulang noon. Natatanda ko nung ako po ay kasalukuyang bago-bago pa lang po sa pananampalataya. Lagi ko naririnig sa magulang, ito ko. Dito ko pinanganak. At ito na siguro ang aking palad. Kaya ito na lang ako. Kapatid, pag ganyan ang klase ng kaisipan, na iniisip mo, yan lang ang kapalaran mo, kapatid, hindi ikaw ang may dala ng kapalaran mo. Hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi ikaw ang nagmamanayobra ng sitwasyon ng buhay mo. Kung papayagan mo lang ang Diyos na humawak sa buhay mo, kung papayagan mo lang ang Diyos magmanayobra sa buhay mo, kapatid, lahat ng bagay na iniisip mo na iyan, diyan ka lang, makikita mong mayroon pa palang mas magandang inaharap na pwede mong makamtan. Tama na. Tama na ang masyadong negatibo. Pag puro negatibo, wala ka nang magiging maiisip na positibo. At anong pwede mangyari? Anong pwede mangyari? Matatanim na lamang sa utak mo, puro negatibo. Alam niyo po ba na pagka gising pa lang ng umaga, ay nagdidesisyon na tayo. Marami na tayong pinagdidesisyonan. Dito na naglalaban-laban yung ating mga kaisipan. Yung ating battleground po ay ang ating kaisipan. Ano ang pwede mong pagdesisyonan? Halimbawa, pag gising mo ng umaga, ano ang uunahin mo? Magtiklop ng higaan o magmukmok sa isang tabi o magbasa at manalangin? Marami ka kagad pagdesisyonan. At sa bawat desisyon mo, kapatid, nakasalalay yung ganda ng takbuhin ng umaga, and at the end of the day, kung paano ka magpapasalamat sa Diyos. Nakasalalay po diyan sa pagising mo pa lang ng umaga. Pati pananamit. Anong kulay, anong itsura, at ano ang susutin. Marami kang pwedeng pagdesisyonan pagising mo pa lang ng umaga. Kaya lang nakakalungkot, kapatid. Nakakalungkot. Marami sa paligid o tumingin po tayo sa ating paligid na makikita natin. Lalo na mga kababaihan, mga magulang, mga nanay. Pag-isip pala ng umaga, ano na ang ginagawa? Hindi pa nakakapagmumog. Nakikipagchismisa na sa kapitbahay. Yung mga tatay, kapatid, mula Lunes hanggang Sabado ng gabi, hindi ka nakita ng mga anak mo. Dahil tulog sila nung umalis ka. Nung dumating ka, tulog ka pa rin. Isang araw na lang ang ilalagi mo sa tahanan mo para ikaw ay ma-enjoy ng anak mo ang presensya mo. Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng marami? Yung isang araw na ilalagi para sa pamilya ay inilalaan pa nila kung saan-saan. Sa barkada, sa tropa. Na instead na isama ang buong pamilya bilang tatay sa pagsamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, maglingkod sa Panginoon sa araw na yan. At ito ang gawing bonding moment ng buong pamilya. Sana, anong ginagawa? Nandun. Kaya, nagtataka ang marami, bakit sa murang edad marami na tayo nakikita mga rebellion ng mga bata. Rebellion ng mga anak. Bakit? Kasi wala kang panahon eh. Wala kang panahon. Dahil sa iyong mga maling desisyon,
apektado pati mga anak. Apektado pati pamilya. Kaya, itong dalawang klase ng kaisipang ito, kapatid, mamili ka. Kingdom mindset o worldly mindset. At ano man ang pwedeng mangyari sa iyo, nakasalalay po yan sa klase ng kaisipan. Two uses of thinking ability. Positive or negative. Anong ginagawa ng positibo? I can do all things through Christ. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Pag may dumating na problema, it will come to pass. Daraan lang yan. Itong klaseng positibo na kaisipan, dadaan lang yan. At kung sakasakali naman na mayroong naman dumating na pagkakataon na ikaw ay hindi nakatanggap ng ayuda, at sa nakala mo yung iba ay meron pero ikaw ay wala, pag positibo ang kaisipan mo, ang sasabihin mo, don't worry, there is more. May paparating. At ako'y naniniwala na anumang bagay na nagdaan ay na hindi sumayad sa kamay mo, ang Diyos ay may nakalaan na mas mayit na mas maganda sa bagay na yan. Ano pa? I can serve the Lord despite of testing and challenges. Kapatid, maraming mga tao ngayon, maraming mga mananampalataya ngayon na kung saan pagdating ng pagsubok, ng mga hamon ng buhay, iisang tabi muna ang paglilingkod at inaharap yung kanilang problema. Kapatid, tandaan mo, sa pagkakataong ito, marami sa atin, kapag ganito, pag positibo ang iyong kaisipan, magagawa mong maglingkod na sa kabilang banda, meron tayong pinagdadaanan. Anumang testing, anumang challenges na yan, hindi magiging lisensya yan para tumigil ka sa paglilingkod mo sa Lord. Lalo tigit, pagdating sa pagbibigay, madalas, ang naging kakatwiran natin, meron pa kasi akong problema, financial, kaya hindi pa ako makapagbigay. Alam nyo, isang malaking bagay o isang malaking hamon sa atin pagdating sa giving. Ang hirap nating magbigay na samantalang yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo, na habang ikaw ay nagtatrabaho, malakas ka, habang ikaw ay gumagawa, ay maganda ang kalusugan mo, hindi pa ba sapat na batayan niya para hindi mo ibalik ang pasasalamat sa Diyos? At pag may problema, iisipin mo, napakahirap maglingkod. Pero pag positibo ang kaisipan mo, I can serve the Lord despite of testing and challenges. Lalo sa pagbibigay, I can give. Kahit ano pang mangyari, makapagbibigay ako sa Panginoon. Hindi lisensya ang sitwasyon, hindi lisensya ang kalagayan, lalong hindi lisensya ang pandemya para hindi ka magbigay. Walang lockdown pagdating sa Panginoon. Ikaw lang at ako, maaari, ang iba sa atin, nag-iisip ng ganito. Pero kapatid, kung ikaw ay may tamang kaisipan, positibong kaisipan, hindi mo iisipin ang anumang bagay na pansarili mong kapakanan lang. At na nagiging rason mo, lockdown kasi. Ang nagiging rason mo, wala ka kasing pera. Kung ganyan din lang naman ang kaisipan mo at lagi mo iniisip wala kang may bibigay, kapatid, matutuluyan ka. Baka dumating ang panahon, maubusan ka. Ano pa? All things happen is for our own good. Ano man ang nangyayari sa kalagayan mo, sitwasyon mo na kinakaharap ngayon, ay para sa ikabubuti mo. Kung positibo ang kaisipan mo, maaaring ito ang ilagay mo sa puso mo, sa isipan mo. Lahat na nangyayari ay para sa ikabubuti mo. Ano po ba? Ano pa? Ano naman ang sinasabi ng negatibo? Ano naman ang sabi ng negatibo? No, I can't. Hindi ko kaya. Ano pa? Ano sasabihin ng negatibo? Pag may problema, pagka marami nagsunod-sunod na ang problema sa buhay mo, bakit naman ako lagi, Panginoon? Why me, Lord? Why me, Lord?
Ngayon, pag dumating naman yung pagkakataon na para bang kinakapos siya at wala kang trabaho, katulad ngayon nagkaroon ng tinatawag na lockdown. Ano sasabihin mo? Paano naman yung bukas? How about tomorrow? At madalas marami mga tao naglilingkod sa Panginoon kapag ang lahat ng bagay ay okay. I will serve Him if everything is okay. Pag okay ang lahat, makakapaglingkod ako. Pero kapatid, pag may problema na kinakaharap at may hamon na ng buhay na pinagdadaanan, ano nangyayari? Isiset aside muna ang paglilingkod. At mas gusto pang gawing solusyonan muna yung kanyang problema. Kapatid, hindi ikaw ang solusyon sa problema. Wala sa mga kamay mo solusyon. Maaaring pwedeng ikaw ang maging solusyon sa problema, pero unahin mo ang Diyos para bigyan ka ng kaalaman para solusyonan ang problema mo. Pero kung ikaw lang sa ganang sarili mo lang ang magiging paraan mo para solusyonan ang problema, kapatid, mabibigo ka, mapapagod ka lang, kawawa ka, kapatid. Kapaguran lang ang pwede mong kahinatnan. Ano pa? Pag hindi mo na kaya, yung mga pinagdadaan ng hamon ng buhay, ano sasabihin mo? Oh, I give up. Ayaw ko na. Suko na ako. At pag may mga taong gustong magbahagi ng salita ng Diyos para ipakita ang solusyon at kasagutan sa problema mo, anong sasabihin mo? Doon na papasok yung pagdududa? I think so. Ewan ko, maaari siguro. Then, pag buo na sa isipan mo na masyado ka ng hook sa negatibong kaisipan, ito na lagi mo sasabihin, makita ko na muna. To cease to believe. Bago ko maniwala. So, yan yung negatibo. Yan yung sinasabi ng mga negatibong kaisipan. Ngayon, mamili ka sa dalawa. The choice is yours. Anong kaisipan ang pwede mong gamitin? Positibo o negatibo? Ngayon, kung anumang magiging desisyon mo sa mga bagay na nagagawin mo ay nakasalalay ito sa lahat ng iyong gagawin at pagdidesisyon. At pag ito ang ginawa mo, kapatid, na natili ka sa negatibo, hindi ka naiiba sa iba. Lalong hindi ka naiiba sa mundong ito. Kasi ako'y naniniwala, pag ikaw ay may Diyos, laging positibo ang isipan mo. Ako'y naniniwala, kapag kasama mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, ginagawa mo ang gusto ng Diyos, laging positibo ang isipan mo. Ano sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 16-17? Do not be deceived. Huwag ka magpadaya. My beloved brethren, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat ng anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo ay maganda. At perfect yan mula sa Ama. And comes down from the Father of lights, with whom there is no variation and shadow of turning. Wala nang puwang sa iyo ang pagtalikod. Bakit? Kasi alam mo ano man nangyayari para sa iyo. Pag positibo ang kaisipan mo, maganda yan. At galing sa Diyos yan. May plano ang Diyos yan. Ano pa? 1 Kings chapter 3 verse 9. Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. Matutunan po natin i-discern kung ano mabuti at masama. For who is able to judge his great people of yours? Kapatid, ikaw mismo ang makakadiscern kung ano yung maganda at ano yung hindi. Matutunan natin ma-discern. Para mapagtimbang-timbang natin kung ano yung magiging decision natin. So that you will make different. Hebrew chapter 5 verse 14. Those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Lagi natin i-practice o exercise
kung ano ang mabuti at masama. Maramdaman kung ano ang mabuti at masama. Matthew chapter 16 verse 23, Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan. You are dangerous to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's." Kapatid, do not stay in a human point of view. Huwag kang manatili sa human point of view mo lang. Kasi bakit? Kung ang kaisipan mo, kapatid, para sa kaisipang pantao lamang, makalaman na kaisipan, kapatid, hindi mo mapapraktis ang kingdom mindset. At pag hindi mo na-practice ang kingdom mindset, lagi ka na lamang mag-i-enjoy sa gawain ng mundo ito. At hindi mo mararanasan, ma-enjoy ang presensya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Mark chapter 10 verse 18. So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one there is good. That is good. That is God." Kapatid, bakit sinabi ni Jesus to? Bakit sinabi ni Jesus na, "Why do you call me good?" Bakit hindi ba gumawa ng mabuti si Jesus? Nagpagaling siya ng may karamdaman, paralitiko, 12 taong dinudugo, mga bulag, nakakita, mga pipit, bingi, nakarinig at nakapagsalita. Pero sinabi niya rito, "Why do you call me good?" Hindi ba mabuti ang kanyang ginawa? Nangaral ng salita ng Diyos. Ipinahayag ang kaligtasan sa atin. Inialay niya kanyang buhay sa atin. Bakit sinasabi niya, "Why do you call me good?" Kapatid, yung gawa ng tao, yung human point of view ng tao, ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, "No one is good," hanggat naririto sa lupa. That is human point of view. Pwede naman sabihin ng Jesus na okay, sige. Dahil marami naman ako talaga totoong ginawang mabuti. Pero even Jesus alam niya, dahil siya nasa flesh, nasa laman, kaya kung ano man ang ginagawa niya, ay hindi sapat para sabihing mabuti. Kaya kung ang mga desisyon natin, mga kaisipan natin, ay according sa laman, human point of view, kapatid, there is no good. And no one is good. Only God. That's why we need to practice to discern what is good and evil. Mark chapter 14 verse 6. But Jesus replied, "Leave her alone. Why criticize her for doing such a good things to me?" Leave her alone. Why criticize her by doing such good things to me? Kapatid, kung natatandaan niyo po na naituro po sa atin ng ating mentor sa Pastor Wilbert, yung critical mindset ni Judas, tapos na po ang purpose ni Judas, na-serve na po. Pero wag niyo na pong hayaan na maging mag-recarnate uli ang Judas sa panahon natin ngayon. Anumang bagay na binibigay mo sa Panginoon, ikapo man siya, pasasalamat man siya, kapatid, huwag mong isipin, huwag mong kwentahan ng Diyos. Wala kang karapatang kwentahan ng Diyos sa lahat ng binibigay mo. Tulad ng ginagawa ni Judas. Anumang pinagkaloob mo sa Panginoon, yan ay karapat-dapat lamang para sa Diyos. Wala ka ng karapatan pa sa lahat ng binibigay mo, sapagkat anumang meron ka, ay yan gaya sa Diyos. Pasalamat ka. Pasalamat tayo. May buhay tayo. Pasalamat tayo. May hininga tayo. Pasalamat tayo. May napagkukuhanan tayo. Pasalamat tayo. May Diyos tayo na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Masama ba namang magbalik ng pasasalamat sa Diyos? Dahil sa human point of view, kahit sa simpleng bagay na pagbibigay, pinagdadamot mo. Because of the human point of view, dahil ang tingin mo sa pagbibigay mo, kahit maliit lang yan na hindi sapat na dapat na ibinigay mo sa Panginoon, akala mo mabuti na.
Nakagawa ka ng kaunti, nakapagbigay ka ng kaunti, sabi mo, uy, okay na to. That is a human point of view. Ano po ang sabi ng ating mentor? WRB, Pastor Wilbert Butial. What will abort what God is doing in us? It is our poverty mentality. Yung lahat ng pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay, ang nakaka-abort nito ay ang ating poverty mentality. Maraming bagay na dapat na pwede nang dumating sa buhay natin, nakahang na. Nakahang na sa spiritual realm, yung mga pagpapala na pwede natin makamtan, but because of our poverty mentality, hindi may bigay-bigay sa atin. Nananatiling nakahang, nananatiling nakaangat sa lapahaap, lahat ng mga gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Pero dahil sa poverty mentality, ikaw mismo ang humahadlang para dumalo ito sa iyo. Naalala ko po noon, bago po ko magpatuloy pa ho, naalala ko po noon nung ako po ay nasa Old Move pa. Nung sinabi ni Pastor Awi sa akin na, kasi si Pastor Awi po ang ginamit ng Diyos sa una. Kaya po nagpapasalamat ako kay Pastor Awi. Ginamit po siya ng Diyos para makakunik kay Pastor Wilbert. At sabi ni Pastor Awi sa akin, Pastor, baka gusto mong sumama sa Baguio, maghanda ka lang ng 7,000 to 8,000. I think parang ganon, 5, 6 or 7 to 8 ganyan. Sabi ko sa isip-isip ko, 500 nga lang, hindi ko pa makuha sa church. 1,000 pa kaya? 500 na nga lang eh. Hindi ko pa makuha-kuha. Pero nung nasubukan ko na, at naranasan ko na kung paano kumilos ang Diyos at nagkaroon ako ng tinatawag na positibong kaisipan na kaya pala, kung hindi pa umabot uli nitong lockdown ng by January, buong pamilya na kami, at hindi na pamilya kundi pati mga leader ko, kasama ko na lahat, nasa Baguio kami. Kaya palang maka-breakthrough. Ang unang-unang breakthrough namin, nakasama kami mag-asawa sa pamilya namin na nakapunta ng Baguio. Pangalawang breakthrough namin, yung buong mga leader ko na, kasama na ako. Financially, breakthrough na talagang nakarating kami ng Baguio, nakarating kami ng Tagaytay. Ang isipan ko noon, 500 nga, hindi ko kaya. Pero nung maranasan ko na kaya pala at kaya maka-breakthrough, na pag sumunod ka lang, hakbangan mo lang, alisin mo lang yung kaisipang negatibo. Kapatid, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, magagawa mo sa biyaya ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Yun lang ang kailangan mo, hakbangan mo lang. Kung gusto mong samahan ka ng Diyos, hakbangan mo lang ang pananampalataya mo. Alisin mo yung poverty mentality. Walang maitutulong ang poverty mentality. Ano pa sabi ng ating mentor, WRB? A breakthrough mentality will reject selfish reasoning. Yung kung meron kang breakthrough mentality, nire-reject ito yung makasarili mong reason. And will start believing, acting, and releasing resources as God gives them the opportunity to give. Kapatid, kung meron kang tinatawag na breakthrough mentality, hindi ka magiging madamot. Alam niyo po, nung ako po ay bago-bago pa lang mananampalataya, hindi ko pa ho ito naiintindihan. Para sa akin, ang pagbibigay ay sakripisyo. Pero, nung ako'y naglilingkod na sa Lord, nakita ko kung paano magbalik ang Diyos ng pagpapala sa mga taong nagbibigay. Hindi madamot ang Diyos. Lalo na nang ako ay nandito na sa mantle na to. Naalala ko noon, nung ako po ay nasa kauna-unahan ko pong kumunik kay Pastor Wilbert.
Pagpunta, nandun po kami sa Infanta. Tinanong ko kay Pastor Awi, Pastor, paano po ba ang gagawin ko para makakonect kay Pastor Wilbert? Ano ba yung ginagawa mo? Pinaniwanag sa akin ni Pastor Awi, ganito, ganito, ganyan. Inisip ko yun, pinag-pray ko, Lord, ito yung klase ng mentor na gusto kong mag-mentor sa akin. Dahil alam ko, maaayos ang pananaw ko, maaayos ang buhay ko, maaayos ang kaisipan ko. Kaya lang, nakakahiya akong mag-tithes ng 500. Iyang-hiya po ako. Alam niyo, meron pa nga akong istorya sa naranasan ko pa ho. In-invite ako ni Pastor Awi sa church niya na umating ng mentor, mentoring, nandoon po si Pastor Wilbert, siya po ay nagtuturo. At grabe po yung naramdaman kong kagalakan nung matapos siyang magturo. Kaya lang ang laman ng bulsa ko, 20 pesos. 20 pesos lamang po ang laman ng bulsa ko. Kasi nga hindi ko po ini-expect na ganun yung marireceive ko. Kaya nung dumating ako, nung pumunta ako sa church ni Pastor Awi, ang laman na ng bulsa ko ay 20 pesos. Kaya nung ako ay na-bless, iniisip ko, ibibigay ko ba ito? O hindi? Kaya nung time na wala akong maisip na gawin, kundi ibigay ko na lamang. Nakakatawa mang isipin. Ibinigay ko pa rin po yung 20 pesos. Kung yun po ay natatanda ng ating mentor. Nandun po sa Winwakat Nagkarlan. Yun po yung kauna-unahang meet ko po kay Pastor Wilbert. Kauna-unahang meet ko kay Pastor Wilbert. Nung sumasama na po ako sa mission, nag-isip na po, nakita ko, naramdaman ko na po na gusto ko na pong kumanik kay Pastor Wilbert. At iba yung nararamdaman ko na buong galak na galak ang puso ko. Every time na makikita ko si Pastor Wilbert, kakaibang joy, kakaibang kagalakan. Kaya sabi ko, gusto ko nang kumanik talaga sa kanya. Gusto ko nang ibigay yung sarili ko na makakonect ng maayos. Pero hindi ko alam. Kaya nga tama sabi ng Isaiah, my people perish because of lack of knowledge. Kaya pala ako napapahamak dahil sa kakulangan ng kalaman. Hindi ko alam kung paano kumalik, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Kaya nagtanong ako kay Pastor Awi at pinaliwanag sa akin ni Pastor Awi at sa biyaya ng Diyos, nag-umpisa ako sa 500 ng pag-connect o pagpapasalamat. Pastor, salamat po at kukunik po ako sa iyo. Kaya lang, ito lang po ang may bibigay ko. Ito lang po ang aking tithes. Pero iyang-iya pa ako noon, iyang-iya pa ako ibigay. Parang ayaw ko pa, parang nagdadalawang isip ako, bibigay ko ba ito? Hindi. Pero doon nag-umpisa, na sunod-sunod po na po ako nakaranas ng breakthrough financially. Pati pagpunta ng Baguio, pagpunta ng Tagaytay, lahat nakaranasan ko ng breakthrough. Ito po kasi yung pagkakataon ng ating Panginoon para ibigay niya ang nararapat para sa iyo kung ikaw ay ahakbang, maniniwala, at gagawa at i-release ang resources na ibibigay mo para sa Panginoon. As God gives them the opportunity to give. Giving is opportunity. Ang pagbibigay po ay opportunity. Huwag niyo pong ipagdamot. Huwag ho tayong makipaglaban sa laman. Huwag niyong isipin, sayang ito, pambili ito ng bigas, pambili ito ng gatas. Kapatid, kayang i-provide ng Lord, ano naman kailangan mo? Dahil the more mo pinagdamot, maraming pwedeng mangyari sa iyo. Ako po ay magpapatotoo po sa inyo. Kung naalala niyo po na ako po ay nung nakaraan ay nagpatotoo na na-aksidente po kami. At malaki po ang nawala sa amin, na inabot po ng 160,000. Ngayon ko po na-realize, kamakailan habang ako nag-iisip, bakit nangyari yon? Nagkamali po ako ng computation ng aking ikapo. At kung ano-anong mga ginawa ko na
na hindi ko alam na naapektuhan pala pati ties ko. Ano ang binalik? Mas malaki ang nawala. Kaya kapatid, para sa ikabubuti ng marami, magdesisyon ka ng tama. Set your mind to make you different. Huwag mong i-hold, huwag mong i-withhold ang para sa Diyos. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Wala kang karapatan ang kinin ang para sa Diyos. Yun lang simple, nagkamali lang ako ng competition. Na-realize ko na meron akong ibang napagdaanan ng ikapo. That's supposed to be, dapat buo yung ties yun. Pero nung ginawa ko, may iba akong pinagbayaran, may iba akong pinagano na hindi ko alam na ties na pala yung nagamit ko. Boom! Mas malaki ang nawala. Mas malaki. At muntik pa buhay ng mga anak ko at ako ang mawala. Kaya, kapatid, ako, grabe po ang takot ko ngayon na hindi ibigay ang para sa Diyos. At sa totoo lang po, ito pong mga nakaraang araw, grabe po ang sobrang taas po ng gulay. At iilan lang po ang mga, pakunti-kunti lamang po ang mga bumo-order sa amin. Hindi po kami makasurplus, hindi wala ho kaming surplus sa aming mga talagang saktong-sakto lang talaga na kailangan kong alisan ng ties, alisan ng mga pangbayad sa kung ano man. Yung mga responsibilidad ko, nabawasan ko. Hindi ko maibigay ng buo, hindi ko maibigay ng dahil sa sobrang taas ng demand ng presyo ng gulay. At sa liit ng demand naman ng order ng marketing sa akin. So ano nangyari? Maliit po ang pasok. Pero hindi po yun naging rason para hindi ako mag-ties. Hindi po yun naging rason para hindi ako magkaloob. Bagkus naging hamon pa sa buhay ko ang ibigay ang para sa Diyos. Kapatid, huwag mong gawing rason ang kalagayan mo para hindi ka makibigay. Masasayang ang pagkakataong pagpalain ka ng Diyos. Siguro po hanggang dito na naman po ako. Pero po ako ay naniniwala sa maiksing mensahe ito ay may aral po tayong pwedeng dalhin sa ating puso't isipan para maging positibo ang ating pananaw sa buhay. To make you different. At bago po ako magtapos, magpapasalamat muna po muli ako. Lalo tigit sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng pagkakataong gamitin niya sa ganitong klase ng mantle. Salamat din sa ating mentor. Kung hindi dahil sa ating mentor, wala rin pong platform na ganito. Lalo tigit, salamat po kay Pastora Eugene at kay Pastor Archie Pasarte. Gayun din naman, nagpapasalamat din ako sa 318 Alliance. Kung hindi dahil sa 318 Alliance, sa pag-connect ko sa 318 Alliance, marami akong natutunan. Marami akong naintindihan. Marami akong bagay na dadalhin sa puso't isipan ko. Dahil alam ko, isa sila sa ginamit ng Diyos para hubugin ako. Kaya salamat po. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo pong nanonood sa live streaming, God bless po. Tayo po lahat ay umupo at manalangin. Amang banal, maraming pong salamat po Diyos sa mensahe na aming napakinggan. Bagamat hindi pa ho tapos, mayroon pa hong part 3, pero ako po'y naniniwala, mas lalong nakaka-excite ang darating na araw, Panginoon. At gusto ko po papatuloy pa, Panginoon, na makilala ka pa po ng lubusan. At hindi lang po ako, kundi yung mga taong naniniwala at nananampalataya sa iyo. I pray na patuloy na lumalim at patuloy na makilala ka ng lubusan. Sa paraan na kung saan mabasag ang aming poverty mentality. Ma-withhold yung para sa iyo. Hindi ka namin makikilala kung hindi ka namin mararanasan. Pero hindi ka namin mararanasan kung hindi ka namin papayagan kumilos sa aming buhay. At sa papanong namin ikaw
mapapakilo sa aming buhay sa paraan na kung saan kami mismo ay humakbang sa aming pananampalataya. Kaya Lord, thank you for setting our mind to make us live. Thank you, Father God, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. Lord, bless this night, bless this afternoon, Lord God, at hayaan mo, Diyos, na ikaw ang malugod at maluwalhati, at hayaan mo maging laman sa aming puso, sa aming buhay, ang salita mo na aming napakinggan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Maraming salamat. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.